Guys, welcome to my vlog. Yes guys, na ito ang inyong kauragon, Idol Uragon, ang inyong kaibigan si Eric Manalo. Shout out guys sa 5K na viewers po natin, followers po natin. Shout out po guys. Yan guys, meron po tayong interviewin dito guys na anak po sa una ng misis ko na malapit yung puso ko kasi the time na dumating siya dito guys, nakilala ko yung mama niya, nakilala ko yung pamilya niya. Sila na yung po yung nakilala natin guys. Kaya noong time na dumating yung point na umuwi siya ng Mindanao guys, yan, sinama po siya ng bayaw po natin na kinikilala ko po ang aking bayaw na mahal na si Janjan Samson. Nung nag-iedad pa po siya ng 8 taon. Pero ngayon guys, 24 na po siya, magto 25 na po guys, yung ating anak po sa una ng misis ko. Sa ngayon po ay kinilala rin po tayong magulang. Interviewin po natin guys, kararating lang niya guys, galing Zamboanga, Mindanao. Yan guys, sa loob ng 8 years na umalis siya dito sa Luzon. Ngayon lang siya guys nakarating dito sa atin sa Luzon, na magto 25 na yung edad niya guys. Yan, gusto ko lang ibahagi sa inyo guys kung ano naging history ng buhay po ng aking anak sa una ng misis ko, na kinilala ko pong anak din sa tunay kong buhay, na gusto kong ibahagi sa inyo guys kung ano naging status ng buhay ng aking anak ng asawa ko sa una. Mula po kasi nung umalis siya dito sa Luzon guys, nag-iedad pa siya ng 8 taon. Medyo inosente pa yung pag-iisip niya, tapos dumating na po siya ngayon guys. Itong mga buwan na ito guys na September. Kaya sa kabila po ng sakripisyo niya na makamit niya, na matulungan niya, makita niya magulang niya guys, na makilala niya, na maging sacrifice sa kabila ng sakripisyo niya sa guys, na gusto niya makamit na ang tunay niya magulang ay naririto pa rin sa Luzon. Sa kabila ng sakripisyo niya na dinanas niya sa Mindanao, na kasi nung una kasi mga pagkakataon guys, ayaw ko na lang sabihin ko anong mga taon yun guys, hindi ko na kasi matandaan guys. Nung umalis siya dito, napakaliit pa niya guys, 8 taon pa lang guys. Kaya nangyari guys, nung time na yon, hindi ako nakapag-decide. Pero kung ako yung tatanungin guys, nung time na dumating yung point po na nagpasya po yung bayaw ko na isama po yung anak sa una ng misis ko, hindi na po ako nakapag-decide. Pero kung ako tatanungin nung pagkakataon na ganun, gusto ko sana maaari sama-sama kami. Kaya lang, siyempre mas nangibabaw po yung pagpapasya nila, kaya binagbigyan ko na lang po. Kaya guys, ngayon po sa ngayon pagkakataon guys, gusto kong sabihin po guys na gusto lang po natin hingin yung pangyayari ng status ng buhay niya sa Mindanao. Yan guys. Yan, pakita ko na guys. Pakita ko na guys yung aking anak na si Radja, na tumigil po sa Zamboanga. Zamboanga anak? Zamboanga Norte. Zamboanga rin. Ibig ko sabihin nak, mula nung sinama ka ni Lola mo, ni Tito Janjan mo sa Zamboanga, ano naging status ng buhay mo? Okay naman, di ba? Buhay pa naman nun ang Lola at Lolo mo. Yan. Ano naging mga sumunod na mga pangyayari naging maganda sa buhay mo nak, nung mga pagkakataon na yun? Ang naging maganda po sa buhay ko, yung buhay pang lola ko, pati lolo ko. Pagkatapos, sabi niya sa akin, uuwi lang tayo ng Manila. Tapos, naabutan man na namatay na siya, na hindi na kami nakauwi hanggang sa nag-aaral na ako noon ng grade 1. Tapos, Okay. nag-stop ako. Tapos, yung napakasakit sa akin na humingi ng tulong ang lolo ko sa Tito Janjan ko, na ganyan, naghihingi ng bigas, tapos hindi nila ginibigyan noon.
Na yun ang kaya noon Stoy. nakapagtrabaho kapag nakapagtrabaho ako na nag-iigib ng tubig, yun 5 lang yun ang nabayad sa akin ng 1 galon. 5 lang. Nag-iigib ako ng mga 15 na galon. Iniigib ko para makabili lang po ako ng bigas. Hanggat sa nakaasawa ko, meron na rin akong anak na isa. Yun na. Pag ilang taon, 9 months pa lang ang anak ko, iniwaran na rin ako. Mahinaan yung TV ma. Kaya napakahirap ng buhay ko. Lahat ng trabaho, napasukan ko na lahat. Construction, lahat ng trabaho. Kaya sabi ko nga sa mga nanonood yan sa akin, kakayanin nyo yan. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Hanggat nabubuhay pa tayo, may pag-asa pa tayo. Yan lang po masasabi ko. Thank you. Yan guys. Isa po tayong vlogger po dito sa lalawigan ng Baras Rizal. Yan guys, ito po yung ating priority po sa mga pagkakataong ganito. Yan, gusto ko rin ibahagi sa inyo guys. Nakakatulong po tayo sa ibang tao. Nakakatulong po tayo sa mga ibang mga na humihingi ng tulong. Pero ngayon po, iba yung pagtulong, iba yung katangian pagtulong ang hihingi natin guys sa ating mga viewers, ating mga followers, 5K na viewers po natin, followers po natin. Sa ngayon po, ang sinasabi ko lang po mga guys, yung aking anak po na ito na si Radja, yan, kararating lang po galing sa Zamboanga. Medyo hirap siya sa Tagalog guys, kasi sarap. Iba po yung salita nila doon, may Chabacano po yung salita nila, may puntong Bisaya guys. Pero bali may anak na siya guys sa una niyang asawa. Kaya lang guys, okay lang ba sabihin ko yung tungkol sa asawa mo? Yan. Okay lang po guys na sabi, tinanong ko naman po siya kung okay lang po. Yung nagkaroon po siya ng misis na taga Zamboanga, parang sa madalit salita, nagkaroon po ng third party na ngayon po ay nasa ibang bansa. Ngayon po, ang priority na lang po niya guys, yung anak niya. Nasa ngayon po, sabi ko sa anak ko na ito na huwag ka na mag-alala, gawin na lang natin ang effort. Makakabuti sa iyo, makakabuti sa anak mo guys. Para, di ba tama naman yung guys para sa akin. Na gawin na lang natin kung ano makakabuti sa kanya, sa anak niya. Kaya lang guys, ang problema lang kasi guys, baka mayroon pong mababait na puso dyan. Ang pinoproblema lang po ng aking anak na ito, siyempre sa financial po na panggastos po natin na kinakailangan po natin sa pang-araw-araw. Yung anak po niya hindi po kasama guys dito po sa Luzon. Ang anak po niya naiwan po dun sa kapatid ng misis ko sa Zamboanga dahil nga po sa kahirapan po ng pag financial na pamasahe. Kaya po naiwan doon. Kaya isa po yun sa niwiwis ng anak ko na ito na mabigyan po sana siya ng pagkakataon na makakapiling niya yung anak niya kahit hindi na po yung asawa niya. Dahil yung asawa niya nga po ay alam na po natin. Kaya na po natin ikwento kung ano mo pa. Kaya ang gusto lang po sana ng anak ko na ito, anak sa una ng asawa ko, makapiling lang po yung anak niya at para makapagsimula po siya ng bagong buhay bilang isang mag-ama sa kanila. Kaya yun guys, shout out na lang po guys sa 5K na viewers po natin na sana mapanood nyo itong ating ginagawang pag-vlog po dito sa aming lugar na kararating lang po itong araw. Balik kagabi po dumating po siya galing sa Zamboanga. Yan guys, sa 8 years siya guys na umalis dito na ngayon po siya dumating. Bali guys, 24 ka na ngayon? 24 yan. Bali 24 na siya, magto-25 na siya guys. Kaya yan, hindi po natin pwedeng hindi pabayaan ito kasi unang-una, mas priority po natin unang-una yung angka ng pamilya natin, asawa natin, mas bibigyan natin ng attention guys. Kaya ako po nananawagan sa mga kapwa ko vlogger, sa kapwa ko mga kasat out, na sana po mapansin nyo po itong aking kaunting panawagan na ito. Ang niwiwis lang po sana ng aking anak sa una ng asawa ko
na makapiling niya yung kanyang nag-iisang anak sa una ng kanyang unang asawa niya, na yun lang po ang ginugusto niya. Kasi nung nakarating po siya guys, baka kasi tanungin nyo guys kung paano siya nakarating dito sa Luzon. Mayroon na-recruit sila guys sa Mindanao ng isang recruiter na parang papangakuan sila ng trabaho dito, na dahil nga po sa kailangan nga po niya ng makarating dito at makita niya yung magulang niya. Kaya dumating po yung point guys na pumayag siya, nakarating siya dito sa atin sa Luzon. Yun nga lang po, napasok siya sa trabaho na medyo ika nga ay parang wala po sa minimum. Kaya malaking bagay din po yung nangyari sa buhay niya kasi guys, kasi nakapiling niya yung tunay niyang nanay at ako stepfather. Kaya magagawa po siguro natin guys yung tamang pamamaraan para guys maituro sa kanya kung ano yung direction sa buhay niya. Kaya lang, ito lang po ang i-wish niya guys, na makapiling niya po yung nag-iisa lang po na anak niya, na kahit wala na siyang pakialam sa pamilya niya. Kasi guys, kung ako po yung tatanungin nyo guys, yung isang nag-iisang anak niya, nandun lang po yun sa kapatid po ng misis ko, na ilang taon na yan? 4 na taon na. 4 na taon guys na anak niya, na iyon po sa 5K na viewers po natin, followers po natin. Sana po mayroon po diyang isang napakabait ang puso, na sana po mapanood po yung ating pagbablog na ito, na sana po mayroon po sanang makatulong po sa aking anak sa una ng asawa ko, na mabigyan po sana ng pagkakataon na may mag-decide po dyan sa mga mababait na puso, na mapatulungan po sana natin itong aking anak na si Radya Pontanos, na makasama po niya at makapiling niya po ang kanyang minamahal na anak. Kasi tayo po tatay, nararamdaman po natin ang kababaan loob, lalo-lalo na po pagdating sa mga usaping anak. Kaya sana po, tayo po kasi guys, ang hanap buhay lang natin guys, nagtalako lang po tayo ng isda. Kaya isang vlogger lang po ako ng Cabaras Rizal. Binablog ko po yung mga paglalako ko po ng pag-iisda. Marami po akong natutulungan guys na mga taong nangangailangan. Pero sana guys, ang pinapromise ko lang sana guys, sana may makapansin po ng pangyayari po na ito, na aking pananawagan po dito sa unang anak ng misis ko, na sana po makarating lang po dito yung niwiwish niya sa sarili niya, yung kanya nag-iisang anak na lalaki, 4 na taon, yan. Ayun lang po yung niwiwish lang po ng aking nag-iisang anak sa una ng misis ko, na anak ko na rin po ang turing, sobra pa sa turing. Kaya guys, sa 5K na viewers natin, 5K at 200 followers po natin, sana po kung may makapanood po sa inyo na sa ginagawa po natin pagbablog na ito, na sana po na kung ako po ay inyong kukontakin sa aking Facebook, sa aking page, na yun lang po ang pakiusap ko sa mga viewers po natin, na isa lang po na gusto ko, sana matulungan po natin ang aking anak na si Radya Samson Pontanos, na mabigyan po natin ng kung paano po natin makukuha po yung kanyang baby sa Zamboanga, Mindanao. Yan. Yan po ang yan po ang pinapakiusap ko sa 5K na viewers po natin, followers po natin, na hanggang maaari, kung may mabubuting puso na sa viewers po natin, followers po natin, sa 5K na nakakapanood po lagi sa ginagawa po natin pagbablog, hanggang maaari, ito po ang sinasabi ko sa sarili ko, na makuha lang po natin yung bata. Yung bata, anytime naman po, makukuha naman po yun sa Zamboanga, kasi nasa kapatid lang po ng misis ko. Kaya the time na makuha po natin yun, medyo ang pagkukulang lang po guys, aminin kong totoo, pinansyal lang po ang kinakailangan lang po para po makuha natin yung dinadaing po ng misis ko. Yan, baka meron kayo idadagdag na. Yan na. Baka meron kayo idadagdag. Wala na po. Yun na po masasabi ko. Thank you po. Salamat po sa lahat. Yan. Yan guys, yun na lang po siguro, hanggang dito na lang, shout out na lang guys sa 5K at 200 nating viewers po, followers po natin, mga
naniniwala po sa ginagawa na po natin na pagbablog, sa mga ginagawa po natin paglalako ng isda. Yan guys, meron po tayo ditong tunay na angkan, tunay na anak, tunay na dapat natin tulungan. Sana po dumating po yung point na ito po ang maging ehemplo na simula para po tayo makatulong sa atin sa kabila po ng sakripisyo na ginagawa po natin pagbablog sa mga lugar na mga pinupuntahan po natin. Yan guys. Pangalan po niya, anak. Pangalan mo, anak. Pangalan mo. Pangalan mo. Pangalan mo. Radja. Radja Samson. Radja Samson. Ayaw na po niya sabihin yung apelido niya. Basta sinabi niya po Radja Samson. Yan guys. From Zamboanga. Anong lugar? Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte. Yan guys. Taga Zamboanga del Norte siya. Doon siya nanggaling guys. Pero yung mama niya guys, taga rito guys. Yan. Pakita ko lang yung mama niya guys. Yan. Ma. Yan. Ito po kasi yung mama niya guys. At parita ko muna sandali. Ito yung mama niya guys na asawa ko guys na yan, pinapakiusap ko sa inyo guys na matulungan po natin itong parang apo na po natin guys na sana po magkaroon po tayo ng chance para po i-wish po natin. Kaya ano masasabi mo doon sa apo mo doon sa Zamboanga? Kung sakali may mga viewers, followers po na magbigay sa atin ng Hingin ako ng tulong para makauwi yung apo ko dito. Kasi yun lang. ang buhay. Yun At lang. saka, gusto ko na rin makita. Dahil malit pa yun, hindi ko pa nakita hanggang ngayon. Yan guys. Yan lang guys ang sinasabi ng misis ko na sana po may makapansin po ng ating pagbibigay ng pagpa-vlog natin dito sa lugar na po na ito na pasensya na kayo guys, medyo masalimuot lang po yung ginagawa natin pagpa-vlog pero okay lang guys kasi na sabi naman natin yung saloobin po ng aking anak na si Radja Samson. Shout out na lang po sa nakapanood po sa kabila po ng sakripisyo niya makarating sa Luzon para makita niya yung mama niya at asawa ko po. At sa kabila po ng ating pagtulong sa kanya, sana po may makapansin po ng ating pagbablog na ito. Maraming salamat guys sa mga viewers po natin, followers po. Sana po may makapansin sa inyo at may magbigay po sa inyo ng message at may makarating po sa inyo, may magparating po sa akin na kung ano po yung mga mensaheng dapat po natin gawin para makarating po yung anak niya sa una niyang asawa. Okay guys, salamat po. God bless po sa nakapanood po ng ating maikling pagla-live nito. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo.